Si Rafael Benaventura. Isang pangalan na kilala sa mundo ng negosyo, lalo na sa Amerika. Filipino-American, ipinanganak sa Maynila, ngunit lumaki sa New York. Matalino, masipag, at ambisyoso, tatlong salitang perpektong naglalarawan sa kanya. Sa edad na 40, CEO siya ng isang malaking kumpanya na nakabase sa New York na nagdadalubhasa sa tech solutions. Bumalik siya sa Pilipinas, hindi lamang para palawakin ang kanilang operasyon, kundi para hanapin ang isang bahagi ng kanyang sarili na tila nawawala sa kanyang pag-angat sa mundo ng korporasyon. Part trabaho, part pagbabalik sa ugat, isang paglalakbay na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Ang opisina niya sa Makati ay isang testamento ng kanyang sipag at tiyaga. Moderno, elegante, may malawak na tanawin ng lungsod, isang tunay na simbolo ng tagumpay. Mayroon siyang malaking desk na gawa sa imported na kahoy, ergonomic chair na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, at isang wall-sized screen na nagpapakita ng real-time data ng kanyang kumpanya. Pero parang kulang. Parang walang kaluluwa, ika nga. Madalas siyang magtagal dito hanggang hating gabi, sinisigurong perpekto ang lahat. Minsan, kapag sobrang tahimik na ng buong gusali, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang kaluskos ni Aling Nena, ang kanyang janitor, na matyagang naglilinis. Ang amoy ng floor wax at disinfectant ay bumabalot sa buong lugar, isang pamilyar na senyales na tapos na si Aling Nena sa kanyang trabaho. Si Aling Nena ay isang tahimik na babae na may mababait na mata. Ang kanyang pagkatao ay sumasalamin sa katahimikan at kapayapaan. Lampas na siya sa 60 at halos 20 taon na siyang naglilinis sa gusaling iyon. Alam niya ang bawat sulok, bawat liko, bawat sikreto ng mga dingding na iyon. Alam din niya ang hirap ng buhay, higit pa sa inaakala ni Rafael. Ang kanyang mga kamay, kulubot at magaspang, ay sumasalamin sa kanyang mga pinagdaanan, mga pagsubok na hindi niya isinusuko. Ang bawat marka sa kanyang balat ay isang kwento ng pagtitiis, ng pagmamahal, at ng pag-asa. Sa kabila ng kanyang edad at pagod, palagi siyang nagtatrabaho ng may ngiti sa labi, na nagbibigay ng liwanag sa madilim na opisina ni Rafael. Minsan, nahuhuli niya si Rafael na nakatingin sa kanya, na para bang nagtataka kung paano siya nakakayanan ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. May pamilya si Aling Nena, ngunit mag-isa na lamang siyang nagtataguyod sa buhay. Ang kanyang mga apo, sina Maria at Elena, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang dahilan upang bumangon araw-araw at harapin ang mundo. Ulila na ang mga bata, at si Aling Nena ang tumatayong ina at ama sa kanila, na nagbibigay ng doble kayod upang mapunan ang kanilang pangangailangan. Ang kanyang pagmamahal sa mga apo ay walang kapantay, isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. Madalas niyang ikwento kay Aling Ising ang mga kalokohan ng kanyang mga apo, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga pagsubok. Nag-aaral ang mga bata sa public school, at sinisikap ni Aling Nena na maibigay sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan, bagong uniform, school supplies, at baon. Ngunit hindi sapat ang kanyang kinikita, lalo na't nagkakasakit na rin siya. Minsan, kinakailangan pa nilang sumama sa kanya sa paglilinis upang makatipid sa pamasahe at may makain. Ito ay isang pagsubok na kanilang kinakaharap ng magkasama, isang pagkakaisa na nagpapatibay sa kanilang relasyon. Kapag sumasama sila sa kanya, nagtutulungan sila sa paglilinis na nagbibigay ng tulong kay Aling Nena. Isang umaga, matapos ang sunod-sunod na meeting at deadlines, kailangang pumasok ng maaga si Rafael sa opisina. May importanteng client meeting na gaganapin sa video conference sa Europe, kaya kailangan niyang maghanda ng maaga. 5:00 pa lang ng umaga, madilim pa at tahimik ang buong syudad. Ang mga ilaw ng mga gusali ay nagliliwanag sa kalangitan, nagbibigay ng kakaibang ganda sa madilim na umaga. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina, natigilan siya. Sa malaki niyang CC chair, na dapat sana ay nakaupo siya upang magtrabaho, nakaupo at mahimbing na natutulog ang dalawang bata. Sina Maria at Elena. Nakayakap sa isa't isa, naghahanap ng init sa manipis na kumot na ipinulupot sa kanilang katawan. Para silang mga anghel na naligaw ng landas, na naghahanap ng kanlungan sa gitna ng syudad. Ang kanilang mga mukha ay payapa, na para bang walang problema sa mundo. Nagulat si Rafael. Anong ginagawa ng mga batang ito dito? Paano sila nakapasok? Nasaan si Aling Nena? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isipan, naghahanap ng kasagutan.
Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, kung paano sila tutulungan. Baka nagkamali lang siya ng opisina, o kaya naman ay may ibang nangyari. Dahan-dahan siyang lumapit. Baka magising sila. Tinitigan niya ang kanilang mga mukha. Payapa, walang bahid ng problema. Sa mga panahong iyon, naisip ni Rafi ang kanyang sarili noong bata pa siya, ang kanyang mga pangarap at ambisyon. Mahirap din ang buhay nila noon, ngunit hindi siya sumuko. Naalala niya ang kanyang lola Ising, ang kanyang gabay at inspirasyon. Naglakas loob siyang gisingin ang isa. Maria. Elena, bulong niya na may pag-aalala sa kanyang boses. Hindi niya gustong takutin ang mga bata, kaya sinikap niyang maging malumanay. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Maria. Nagulat siya nang makita si Rafi. Natakot at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gising din si Elena na agad na niyakap ang kanyang kapatid. Nagtago sila sa likod ng isa't isa na para bang naghahanap ng proteksyon. Sino po kayo? Tanong ni Maria, nanginginig ang boses. Ako si Rafi. Ako ang may-ari ng opisina na ito, sagot niya sa malumanay na tono, upang hindi sila takutin. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo sasaktan. Pero bakit kayo natutulog dito? Nagkatinginan ang magkapatid. Tila nag-uusap sa pamamagitan ng kanilang mga mata, naghahanap ng lakas ng loob upang magsalita. Sa huli, nagsalita si Elena. Kami po ang apo ni Lola Nena, sagot niya. Sumasama po kami sa kanya habang naglilinis siya. Sumasama kayo? Bakit? Tanong ni Rafi, nagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang sumama kay Aling Nena sa kanyang trabaho. Kung may problema sila, dapat ay sabihin nila sa kanya. Ipinaliwanag ng mga bata na ulila na sila. Namatay ang kanilang mga magulang sa isang trahedya, isang pangyayaring nagpabago sa kanilang buhay. Si Aling Nena ang nag-aalaga sa kanila at siya na lamang ang kanilang pamilya. Hindi sapat ang kanyang kinikita, kaya't kinakailangan nilang sumama sa kanya sa paglilinis upang makatipid sa pamasahe at may makain. Kapag wala silang makain, nagtitiis sila ng gutom. Minsan po, dito na rin kami natutulog, sabi ni Maria, na mailungkot sa kanyang mga mata. Para hindi na po kami mahirapan sa pag-uwi, lalo na po kapag gabi na. Naantig ang puso ni Rafi. Naalala niya ang kanyang lola Ising na nagsakripisyo para sa kanya, ang kanyang pagmamahal at suporta. Alam niya ang pakiramdam ng maghirap, ng mangulila at ng magtiis. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa kanyang mga pagsubok. Sige, mga bata, sabi ni Rafi na may determinasyon sa kanyang boses. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo isusumbong. Pero kailangan na nating umalis dito bago dumating ang ibang empleyado. Halika, samahan niyo ako. Dinala niya ang mga bata sa kanyang pantry. Binigyan niya sila ng mainit na tsokolate, pandesal, keso at prutas. Kinamusta niya sila at tinanong kung ano ang kanilang mga pangarap, kung ano ang kanilang mga gustong maging sa buhay. Nakinig siyang mabuti sa kanilang mga kwento na nagbibigay ng halaga sa kanilang mga salita. Nalaman niya na gusto nilang maging guro at doktor paglaki nila. Nalaman ni Rafi na masisipag mag-aral sina Maria at Elena. Gusto nilang makatapos ng pag-aaral upang matulungan si Aling Nena, upang mabigyan siya ng mas magandang buhay. Ngunit hirap na hirap sila sa kanilang mga gastusin, uniform, libro at project. Ang mga pangangailangan sa paaralan ay tila isang malaking bundok na hindi nila kayang akyatin. Madalas silang walang baon, kaya nagtitiis sila ng gutom sa paaralan. Sa loob-loob ni Rafi, nakaramdam siya ng responsibilidad. Hindi niya maaaring pabayaan ang mga bata. Alam niya ang halaga ng edukasyon, kung paano ito makapagbubukas ng mga pinto at makapagbibigay ng pag-asa. Alam niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Hindi siya maaaring magsawalang kibo sa kanilang kalagayan. Hindi niya sinabi kay Aling Nena na nakita niya ang mga bata sa kanyang opisina. Ayaw niyang mapahiya ito at ayaw niyang magkaroon ito ng iutang na loob sa kanya. Sa halip, nagpasya siyang tumulong sa lihim na walang sinuman ang makakaalam. Gusto niyang gawin ito nang walang inaasahang kapalit. Kinausap niya ang kanyang accountant at nagpatayo ng isang trust fund para sa mga bata. Sapat na para sa kanilang tuition fees, school supplies, uniforme, at iba pang pangangailangan. Tiniyak niyang magiging secure ang kanilang kinabukasan na hindi na sila kailangang mag-alala tungkol sa pera.
Nagbigay rin siya ng allowance para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Nagulat si Aling Nena nang matanggap niya ang sulat mula sa abogado na nagsasabing mayroon siyang trust fund para sa kanyang mga apo. Hindi niya alam kung saan galing ang pera. Akala niya isang malaking pagkakamali o kaya naman ay scam. Sinubukan niyang ibalik ang pera, ngunit hindi siya pinayagan. Kinausap niya si Rafael tungkol dito. Sir, may nagpadala po sa akin ng sulat. May pera po doon. Hindi ko po alam kung sino. Baka scam po ito, tanong niya na may pag-aalala sa kanyang boses. Hindi niya alam kung paano siya magpapasalamat sa taong tumulong sa kanila. Ngumiti si Rafael. Huwag kang mag-alala, Aling Nena, sabi niya. Siguro may taong gusto lang tumulong. Gamitin mo ang pera para sa mga apo mo. Para sa kanilang kinabukasan. Hindi niya sinabi kay Aling Nena na siya ang nagpadala ng pera. Nais niyang manatiling lihim upang hindi ito magdulot ng anumang obligasyon sa kanya. Alam niya kung gaano kahalaga ang tihiya sa kultura nilang mga Pilipino. Ayaw niyang mapahiya si Aling Nena o kaya naman ay magkaroon ito ng anumang pagkabalisa. Nais niyang mapanatili ang kanilang relasyon na walang anumang komplikasyon. Bukod pa sa pagtulong pinansyal, madalas din bisitahin ni Rafael sina Maria at Elena sa kanilang bahay. Nagdadala siya ng mga libro, laruan, pagkain at kung minsan ay mga damit. Tinuturuan niya silang mag-English, nagbabasa ng mga kwento at ikinukwento ang kanyang mga karanasan sa Amerika. Naging kaibigan niya sila, isang mentor at isang tagapagtanggol. Tinutulungan niya silang magawa ang kanilang mga homework at proyekto sa paaralan. Isang araw, nagkasakit ng malubha si Aling Nena. Hindi siya makabangon sa kama at nilalagnat siya ng matindi. Kailangan niyang dalhin sa ospital, ngunit walang sapat na pera upang ipagamot siya. Natatakot sina Maria at Elena na mawala ang kanilang lola. Nag-alala si Rafael. Alam niyang umaasa sa kanya sina Maria at Elena at hindi niya maaaring pabayaan ang kanilang lola. Kung hindi siya tutulong, baka mapahamak ang matanda at mawala sa mga bata ang kanilang pinakamamahal. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang sarili kung may mangyaring masama kay Aling Nena. Nagpasya siyang dalawin si Aling Nena sa ospital. Nakita niya sina Maria at Elena na nagbabantay sa kanya, na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, at ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Hawak-hawak nila ang kamay ng kanilang lola, na para bang ayaw nilang bumitaw. Nang makita siya ni Rafael, lumapit sa kanya si Maria. Sir Rafael, tulungan niyo po kami, sabi niya, umiiyak. Kailangan po namin ng pera para sa gamot ni Lola. Wala po kaming sapat na pera. Hinawakan ni Rafi ang kamay ni Maria at sinubukang aliwin siya. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Tutulungan ko kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat para gumaling ang lola niyo. Kinausap ni Rafi ang doktor at sinabing siya ang sasagot sa lahat ng gastusin. Hindi siya nagdalawang isip at sinigurong makakatanggap si Aling Nena ng pinakamahusay na pangangalaga. Alam niyang iyon ang tamang gawin at hindi niya ito pagsisisihan. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga kaibigan. Habang nagpapagaling si Aling Nena, madalas siyang dalawin ni Rafael. Ikinukwento niya sa kanya ang kanyang mga ginagawa sa opisina, ang kanyang mga paglalakbay at ang kanyang mga pangarap. Nagbabasa rin siya ng mga libro, nagpapakita ng mga pelikula, at nakikinig ng musika kasama niya. Sinusubukan niyang pasayahin siya sa abot ng kanyang makakaya. Isang araw, habang nag-uusap sila, napansin ni Rafi ang isang lumang litrato sa bedside table ni Aling Nena. Kinuha niya ito at tinitigan, nagtataka kung sino ang nasa larawan. Ang litrato ay kupas na, ngunit makikita pa rin ang mga detalye. Sa litrato, nakita niya ang isang batang lalaki na nakasuot ng school uniform na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kamukha niya, parang siya. Ngunit paano ito nangyari? Impossible ito. Aling Nena, sino ang batang ito? Tanong ni Rafi, nagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroon siyang litrato niya noong bata pa siya. Kung paano ito napunta kay Aling Nena. Napatingin si Aling Nena sa litrato. Ngumiti siya at may luha sa kanyang mga mata. Ikaw yan, Sir Rafael, sagot niya. Noong bata ka pa. Nagulat si Rafael. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari.
Paano nagkaroon si Aling Nena ng litrato niya noong bata pa siya? Ito ay isang hiwaga na hindi niya maipaliwanag. Para siyang nananaginip. Paano niyo po nakuha ito? Tanong niya na may pagtataka sa kanyang boses. Hindi niya maintindihan kung paano posible ito. Binigay ito sa akin ng lola mo, sagot ni Aling Nena. Si Lola Ising. Malapit kaming magkaibigan. Napatda si Rafay. Hindi siya makapaniwala. Kilala niyo si Lola Ising? Tanong niya na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Para siyang nababaliw. Sagot ni Aling Nena. Matagal na kaming magkaibigan. Noong nagtatrabaho pa siya sa Maynila, lagi kaming nagkakasama. Malaki ang naitulong niya sa akin. Ipinaliwanag ni Aling Nena na si Lola Ising ang tumulong sa kanya noong naghihirap siya. Pinakain siya nito, pinatuloy sa kanyang bahay at binigyan ng trabaho. Si Lola Ising ay naging kanyang tagapagligtas, isang anghel sa kanyang buhay. Hindi niya makakalimutan ang kabutihan ni Aling Ising. Malaki ang utang na loob ko sa lola mo, sabi ni Aling Nena. Kaya't nang malaman kong ikaw ang apo niya, nagpa siya akong alagaan ka rin. Gusto kong masuklian ang kabutihan na ipinakita niya sa akin. Naiyak si Rafay. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari, na ang kanyang buhay ay magkakaugnay sa ganitong paraan. Hindi niya alam na ang babaeng tinutulungan niya ay may malaking koneksyon sa kanyang pamilya, sa kanyang pinagmulan. Ang tadhana nga naman talaga. Para siyang nasa isang pelikula. Aling Nena, sabi ni Rafay, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sobrang laking pasasalamat ko sa inyo. Hindi ko akalain na ganito pala ang lahat. Ang mundo ay maliit talaga. Huwag kang magpasalamat, Rafael, sagot ni Aling Nena. Ginagawa ko lang ang nararapat. Ang lola mo ang nagturo sa akin na tumulong sa kapwa. At ikaw, ipinapakita mo rin ang kabutihang iyon. Lumapit si Maria at Elena kay Rafay. Niyakap nila siya. Thank you, Sir Rafael, sabi nila. Thank you for everything. Mahal na mahal po namin kayo. Napaiyak si Rafay. Niyakap niya ang mga bata at naramdaman ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa mga panahong iyon, naramdaman niya ang pagmamahal na hindi niya naranasan sa loob ng mahabang panahon. Para silang isang tunay na pamilya. Hindi ko kayo tinulungan dahil apo kayo ni Aling Nena, sabi ni Rafay. Tinulungan ko kayo dahil mahal ko kayo. Tinuring ko na kayong parang sarili kong anak. Kayo ang pamilya ko. Mahal din po namin kayo, Sir Rafael, sagot ni Maria. Parang tatay na po ang turing namin sa inyo. Sa mga panahong iyon, nalaman ni Rafay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera. Ito ay nasusukat sa pagmamahal, pagkakaibigan, at pagtulong sa kapwa, na nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Ang pera ay hindi makakabili ng tunay na kaligayahan. Salamat, Lola Ising, bulong ni Rafay sa sarili. Salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Ipinapangako kong ipagpapatuloy ko ang iyong legacy. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, lalong naging malapit si Rafay sa pamilya ni Aling Nena. Madalas silang magsama-sama, naglalaro, nagkukwentuhan at nagdadamayan. Kumakain sa labas, nanonood ng scene, nagbabakasyon sa iba't ibang lugar. Para silang isang tunay na pamilya. Si Rafay ang tumayong ama kina Maria at Elena, na nagbibigay ng suporta, gabay at pagmamahal. Tinulungan niya silang abutin ang kanilang mga pangarap na maging matagumpay sa buhay. Iginapang din ni Rafay si Aling Nena na sinisigurong mayroon siyang komportableng buhay at hindi na kailangang magtrabaho. Sinisigurado niya na mayroon silang sapat na pagkain at tirahan. Naging inspirasyon siya sa marami na nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Nalaman ng lahat ang kanyang kabutihan at hinangaan siya at pinarangalan. Naging role model siya sa kanyang komunidad. Ngunit hindi iyon ang mahalaga kay Rafay. Ang mahalaga sa kanya ay nakatulong siya sa mga taong mahal niya, na nabigyan niya sila ng magandang buhay. Ang mahalaga sa kanya ay natagpuan niya ang tunay na kaligayahan sa pagtulong sa iba. Wala nang hihigit pa sa kasiyahan na kanyang nararamdaman. Lumipas ang mga taon. Nagtapos ng pag-aaral sina Maria at Elena. Naging mga profesional sila na nagtatrabaho para sa kanilang komunidad. Naging guro si Maria na nagtuturo sa mga batang nangangailangan at naging doktor si Elena na naglilingkod sa mga mahihirap.
Ginawa nilang inspirasyon si Rafay sa kanilang buhay. Naglingkod sila sa kanilang komunidad na nagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan. Tumulong sila sa mga mahihirap na nagpapakita ng pagmamahal at suporta. Ipinagpatuloy nila ang legacy ni Lola Ising at Aling Nena na nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Ang kanilang kabutihan ay nagdulot ng inspirasyon sa iba. Si Rafi ay patuloy na nagtrabaho at tumulong sa iba. Ginawa niyang misyon ang pagtulong sa mga nangangailangan na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Naging advocate siya ng edukasyon at kalusugan na nagtataguyod ng mga programa para sa mga mahihirap. Si Aling Nena ay pumanaw na, ngunit bago siya lumisan, nagpasalamat siya kay Rafay. Sinabi niya na binago nito ang kanilang buhay, na binigyan niya sila ng pag-asa at kaligayahan. Rafael, sabi niya, binigyan mo kami ng pag-asa. Salamat sa lahat. Mahal ka namin. Ngumiti si Rafay. Aling Nena, sabi niya. Kayo ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Mahal ko rin kayo. Kayo ang pamilya ko. Ang kwento ni Rafay, Aling Nena, Maria, at Elena ay isang patunay sa kapangyarihan ng pag-ibig at kabutihan na nagpapakita ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ipinapakita nito na kahit ang maliit na gawa ng kabutihan ay maaaring magbago ng mundo at magdulot ng kaligayahan sa mga taong nangangailangan. Ito ay isang kwento na dapat nating tandaan sa ating puso. Ang puso mo, gaano kalaki? Tanong muli ni Rafay sa sarili, habang nakatingin sa litrato nilang tatlo na nagpapaalala sa kanya ng kanilang pagmamahalan. Ngayon, alam na niya ang sagot. Ang puso niya ay kasinlaki ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. At iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Ang kayamanan na ito ay mananatili sa kanya habang buhay. Kaya't huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng kabutihan. Maging mabait tayo sa iba na nagbibigay ng suporta at pagmamahal. Tumulong tayo sa mga nangangailangan na nagpapakita ng pag-asa at inspirasyon. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihan, maaari nating baguhin ang mundo, isa puso sa isang pagkakataon, at magdulot ng kaligayahan sa mga taong nangangailangan. Sa bawat pagtulong natin, binabago natin hindi lamang ang buhay ng iba, kundi pati na rin ang ating sariling tadhana na nagbibigay sa atin ng tunay na kahulugan sa buhay. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nararamdaman, ito ay ipinapakita sa gawa na nagbibigay ng liwanag sa mundo. At ang tadhana ay hindi lamang hinihintay, ito ay nililikha sa bawat mabuting gawa na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Ibahagi natin ang kabutihan sa mundo.